Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Ang Malacanang po, di ba last week pa at nung mga nakaraang linggo pa, ay talagang pinabubulaanan po nila talagang pilit, di ba mga kabayan, na sinasabi nga demolition job pa nga eh. Ang sinasabi po ng Malacanang, lalong-lalo po ng Undersecretary po ng PCO na si Atty. Claire Castro, na talagang fake news, demolition job po ang ginagawa lang, lalong-lalo daw po sa First Lady mga kabayan. Kaya lang po, social media na po eh. Technology na po ang ating mundo mga tambay. Kaya po, wala na pong maitatago. Wala na po halos maitatago po ang lingkod bayan po. Kahit po saan sulok ng mundo, ang mga lingkod bayan o mga politiko na naglilingkod po sa bansa, lalo po sa ating bansa, ay napakahirap na po ng porsyento na ito ay mailihim mo. Pwera na lang kung hindi ka nalalabas ng Malacanang ng 6 na taon. Kung hindi ka lalabas ng 6 na taon sa Malacanang at magkukulong ka lang doon ng 6 na taon, ayan, baka po hindi lumabas ang iyong baho at ang iyong itinatago mga kababayan. Kasi po, pumutok na naman po mga tambay. Putok na naman po dahil meron po tayong kababayan na nag-send po ng video, nag-upload po ng video sa social media na nasa Amerika pa raw po. Nasa Amerika pa raw po ang First Lady. Pero pagdating naman po sa palasyo, ay nasa Pilipinas na daw po ang First Lady. Last week pa dumating mga tambay. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, nung mga nakaraang linggo pa dumating daw ayon sa PCO mga tambay. Pakinggan po muna natin, panoorin natin yung video na in-upload po ng ating kababayan sa Estados Unidos mga tambay. Unbelievable. Sino kaya ang fake news? Sino kaya nagsasabi ng totoo? Ang Atty. Claire Castro ng PCO o ang ating kababayan na nasa Estados Unidos na nakapag-upload po ng video? Sino kaya ang fake news dito mga tambay? At sino kaya ang nagbibigay o sino kaya mga sinasabing demolition job ang sinasabi po ng Atty. Claire mga tambay? Panoorin po muna natin at panoorin din po natin, pakinggan yung sinabi po ni Atty. Claire mga tambay. Ito muna po yung kababayan natin na nag-upload. Gusto nyo ng scoop? Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito sa Noy Pit. So, ayan. Ayan, nakatalikod. Ayan, di ba? Ayan. Scoop po. First Lady ng Pilipinas nandito. Sophia. Ayan. 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 First Lady ng Pilipinas nandito. Ayan. Diba? Melanie. Ayan. First Lady ng Pilipinas. Ayan. Up and close. And personal. Ayan. Eligyo. Dito sa ano. Ayan. Andito tayo sa Noy Beach. Sa Long Beach. Ayan. Siguro matensyon ng kasal. Dami nagpapapicture. Yun, ha? Yan. Tama na.
So, nakita nyo? Diba? Malinaw doon. Ayan. Binidyo ko, in-screen vid ko. Yeah, mga tambay, nasa Long Beach daw po. I think sa California po yan, mga tambay. Long Beach, di ba? Sa United States. Mga kabayan. Nakabalik na po siguro dahil sabi po ni Attorney Claire nasa Pilipinas na. Baka po nakabalik ulit ng Amerika, mga tambay. Hindi kaya? Pahinga po natin si Attorney Claire ng PCO. Concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Next question, Tuesday. Ayan demolition job daw po ang ginagawa nyo sa First Lady. Ayon po sa Secretary po na Yusek po ng PCO. Ayan, mga demolition job daw po ang ginagawa ng mga vlogger. Yan, mga DDS vlogger daw po. Dahil ang First Lady po ay nasa Pilipinas na, mga tambay. Tapos ngayon lumabas po, nasa Long Beach. Mga tambay, Long Beach. Aba, mahaba yan. Ayan, demolition job po ang ginagawa sa First Lady. Nasa Pilipinas. Ngayon, nakabalik na po na Amerika. Mga bayan, nasa Amerika naman po ngayon. Ayon po dito sa ating kababayan na in-upload po niya sa social media. Mga kababayan. Mambihira. Yung Amerika po, mga kababayan, parang ano lang, parang nagpunta ng Baklaran. Ang bilis, nakabalik na agad. Mga bayan, parang umuwi lang po sandali. Kasi po ito po ito pong interview po kay PCO Undersecretary Claire Castro, mga tambay. Ito po in-interview po ito last week pa, mga hindi po ako nagkakamali. Saturday. Saturday po last week. Nung mga anong pecha po ba 'yon? Meron ba 1 linggo? Mahigit 1 linggo na pala. Mahigit 1 linggo na po, mga kabayan, yung i-upload po yung interview po kay Yusek, mga tambay. Ngayon po, nakabalik na po na Amerika ulit ang First Lady. Kasi nakuhanan na po ng video ng kababayan natin eh. Ay nako, patawarin. Kaya po ang lumalabas, mga tambay, mga sinungaling po, mga Pilipino. Pagka po ang paikinggan po natin ang Yusek ng PCO na si Attorney Claire, wala pong Pilipino na hindi sinungaling. Mga sinungaling po ang mga Pilipino na nakakita po kay First Lady. Pagka minalas-malas pa po ang mga Pilipino na nag-upload na nakakita kay First Lady, mga kabayan, maiimbestigahan pa po na NBI. Maiimbestigahan pa po ni General Torre at General Marbil. Ngayon, demolition job, baka po makakasuhan pa po na sedition, mga tambay. Ang mga Pilipino na nagpapalabas po ng video ng First Lady, mga tambay. Demolition job daw po. Ayon po yan kay Attorney Claire Castro, mga tambay. Basta po sa Malacanang, ang nakikita po natin at nakikita po ng Pilipino, hindi po marunong magsinungaling po ang nasa Malacanang. Lalong-lalo po ang PCO Secretary Claire Castro. Never po yan magsinungaling, mga kabayan. Hindi po nagsisinungaling at hindi po marunong magsinungaling po ang taong gobyerno, lalong-lalo po sa Malacanang, mga katamay. Wala po. Napaka-honest po nila, mga katamay. Honest po sa Pilipino at wala pong itinatago sa mga Pilipino, mga katamay.
ang nasa Malacanang. Lalong-lalo po ang First Lady. Wala pong itinatago po sa Pilipino ang First Lady at wala pong kaso. Wala pong kaso. Hindi po na hindi po na hold, mga tambay, at walang investigasyon na nagaganap po sa First Lady sa United States of America. Lalong-lalo po sa California, California sa may Beverly Hills. I think Los Angeles, California po ito. At may nabanggit pang Long Beach, mga tambay. Yung Long Beach, saan po bang Long Beach? Mga tambay. Di ba? Hindi po ba yan nasa California? Meron din po sa Florida. Yung Florida po, ang tawag po yata doon ano naman, South Beach, di ba? South Beach. Hindi naman yata Long Beach. Pwede rin, mahaba rin kasi yung beach Yung beach po kasi sa Florida, dahil para po siyang tail, di ba? Pagka nakita po natin sa map, parang tail siya, parang mahabang di ba? Parang tali, mahaba, di ba? Talagang po napapalibutan po ng dagat 'yon. Yung Florida, kaya po pwede natin sabihin Long Beach din po 'yon, di ba? Kaya hindi naman tayo pamilyar sa lugar. Alin lang po 'yon, kung yun po yung nasa part ng California o nandun din po sa Los Angeles, sa California, ang First Lady. Yung kababayan natin nag-upload, madidisgrasya ka, kabayan, dahil lang Malacanang hindi marunong magsinungaling. Dahil kararating lang daw po ng First Lady noong nakaraang linggo pa. Mga tamay, noong nakaraang linggo pa nakarating. At yun daw po, napakaaga pa ng pagdating ng First Lady. Napakaaga pa, 5 a.m. pa lang daw. Nasa Pilipinas na. At ready to work ang First Lady. Marami ng mga aatinang mga gathering o sinasabing meeting at kung ano-ano pang trabaho ng First Lady, mga tambay. Ready to work na raw po, sabi po ni Attorney Claire, mga tambay. Kaya po ang lumalabas po, mga tambay, tayo po ang mga sinungaling. Sinungaling po ang mga Pilipino na nagpapalabas po ng video ng First Lady. Kasama po si Kamanong sa mga sinungaling po na sinasabi po demolition job. Kasama na rin po si Kamanong na nagdi-demolition job po, nagpapalabas po ng video ng First Lady, mga tambay. Ay, nako, nakakalungkot. Sanay na sanay talagang magsinungaling ang mga Pilipino. At ang Malacanang ay never, hindi sanay magsinungaling ang Malacanang, mga kabayan. Never. Ang mga Pilipino po, lalong-lalo po ang mga DDS, ay napakasinungaling po ng mga DDS, mga tambay. Sandali lang po, mga kabayan. Sorry po, mga bayan, balik po tayo ulit. Nag-commercial lang po. Natatawa lang po si Kamanong dito sa issue ng lumakalat na ito. Sa kabila ng sinasabi po ng Malacanang, mga kabayan, na nasa Pilipinas na, bagay, meron naman po silang private jet. Hindi naman po malayo yon. Baka susunod naman po sasabihin ng PCO ni Yusek Castro na ang First Lady ay biglang bumalik ulit ng Estados Unidos para yung sinasabing meron yatang inatin ng kasal. Mga kabayan, ayon po sa ating kababayan na nag-upload. Hindi naman po malayo dahil marami po silang aeroplano. May mga private jet po yan, di ba? Kaya po ang lalabas po niyang bandang huli dahil nga po hindi sanay magsinungaling ang Malacanang. Hindi naman po natin nakikita ang Malacanang ay nagsisinungaling at mga sinungaling. Hindi po mga sinungaling ang Malacanang. At lalong-lalo po hindi traidor sa bayan yung mga yan. At hindi po hudas ang mga nahandyan. Ang mananunungkulan po sa ating bansa ay hindi po mga sinungaling. Hindi po mga hudas. Di ba? Hindi po mga traidor sa bansa. Hindi po. At hindi po mga magnanakaw. Wala pong issue ng pagnanakaw. Wala pong issue ng pamumulitika. Ang nakaupo po ngayon. Napakalinis po. Kasaysayan po yan, mga tambay. Isa pong napakalaking, napakalaking kasaysayan na po ng bansa. Mga kababayan, ngayon lang din po, tumanda na po ang inyong lingkod, tumanda na po si Kamanong ng ganitong edad. Ngayon lang po ako nakasaksi ng isang gobyerno. Ito pong gobyerno ngayon po ng Pangulong Marcos.
na wala po, napakalinis po. Napakalinis po ng kanyang panunungkulan. Napakalinis po ng kanyang gobyerno. Unbelievable. Ito po ay mailalagay po sa Guinness of Book of Record, mga tambay. Napakalinis. Dahil po ang Malacanang ay history po ito. Never pong nagsisinungaling po ang taong gobyerno po ngayon. Wala po. At lahat po ng politiko po sa panahon po natin ngayon ay never pong ng mga nagsisinungaling at never pong nasangkot sa mga korupsyon. Wala pong mga korupsyon ngayon po sa panahon natin, lalo-lalo po sa 19th Congress. Wala. Wala pong issue. Napakalilinis po. Napakahuhusay magpatakbo ng bansa, mga tamay. Kaya nga po, mga kababayan, kung meron pong bansa na manghihiram, katulad po ni dating Pangulong Duterte, na hinihiram siya ng bansa dahil gustong-gusto yung kanyang pagpapatakbo nung siya'y nanunungkulan, mas higit po ito. Mas higit. Kung may mga bansa po na hihiram sa ating Pangulong Marcos, pwede po natin ipahiram. Pwede po natin ipahiram mga Pangulong Marcos sa ibang bansa para po mapabuti ang kanilang bansa at mayahon. Dahil itong gobyerno po natin ngayon ay hindi po marunong magsinungaling. Lalong-lalong hindi po marunong magnakaw. Wala pong issue ng korupsyon. Wala pong issue ng panggigipit. Talagang dito po sa bansa natin ngayon, mararanasan mo yung freedom of expression. Di ba? Freedom of speech. Talagang malayang bansa po tayo. Pagpasok po ng binagoongang Pilipinas, naramdaman po natin na talagang napakataas po ng freedom natin. Talagang malaya po tayo sa ating bansa. Saka napakatindi po. Wala pong korupsyon ng gobyerno. Wala po. Wala. Pagka mayroon pong issue ng korupsyon sa kanila, demolition job po yan. Paninira po sa gobyerno yan. Hindi po totoo yan. Mga kababayan, never. Babanatan po tayo. Babanatan po tayo ng PCO. Hindi po totoo yan. Mas pangit po ang panunungkulan. Pangit ang gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Mas maraming anomalya. Maraming patayan. Maraming kasinungalingan yan. Maraming korupsyon yan. Lahat halos nandiyan ang problema. Dito sa bagong Pilipinas o binagoong ang Pilipinas, wala ni isa. Wala. Pati ang DOJ na yung anak nahulihan ng napakaraming marijuana, mga high-grade marijuana. Yung anak ng DOJ ni Remulla, di ba? Yung junior niya. Wala. Hindi totoo yun. Wala issue yun. Malinis yun. Malinis yun. Hindi totoo yun. Fake news yun. Demolition job yun sa mga Remulla, mga kabayan. Hindi totoo yun. Kaya po itong kay First Lady po na nasa Amerika, demolition job po yan. Demolition job. Nagkakabulol-bulol na si Kamanong. Pasensya na po. Demolition job. Mga kabayan, ang ginagawa po natin. Mga kabayan, kaya nga po tayo naka-red flag na. May red flag na po tayo sa NBI, sa PNP, mga tambay. May red flag na po tayo, mga kabayan, na puro fake news po tayo at puro sinungaling po ang mga bumabatikos po sa Malacanang, sa pamilya Marcos. Fake news. Ito na po ang pinaka-the best na nanungkulan sa ating bansa. Sa kasaysayan po ng aking buhay, mga tambay, naranasan ko po. Ilang presidente na po ang naranasan ko na naglingkod sa ating bayan. Ito na po yung pinaka, mga tambay. Pwede mo, kung yung ibang bayani natin, may mga ribulto, mga tambay, at mabibilang pa natin ang mga ribulto ng ating bayani, ito po, mas matindi po ito. Pwede po natin itong gawan. Kasulok-sulukan po ng barangay. Mga tambay, lagyan po natin ng ribulto ng Pangulong Marcos, mga tambay. Ng Pangulong Marcos Jr. Kasi napakatindi po nito. Napakalinis ng kanyang pamamahala, mga tambay. Wala po siyang issue ng droga. Wala issue, wala. Walang korupsyon, wala. Mga tambay. At sigit sa lahat, hindi po sila mga sinungaling. Never. Never magsinungaling po. At hindi po marunong magsinungaling po ang pamilya
ang pamilya Marcos at syempre po ang administrasyong Marcos. Hindi po, kasi mababait po sila. Mababait po, hindi marunong magmura. Mga tambay, never. Never pong nagmura yan ang pamilya Marcos, mga tambay. Lalong-lalo po ang First Lady at ang Pangulong Marcos. Hindi po nagmumura yan, mga tambay. Mababait po yan. Hindi po katulad nung presidente sa Mindanao na panay daw po mura. Mura daw po ng mura. Ganyan po. Kaya po napakalinis po ng gobyerno po ng pamamahala po nila. Pag ang Malacanang po ang nagsalita. Pagka po si Atty. Claire Castro na po ang nagsalita, ay talagang ang may kasalanan po lahat ay ang mga Pilipino na nagpapakalat ng fake news at nagbibigay po at talagang demolition job ang ginagawa po, lalo-lalo po sa First Lady. Demolition job daw po ayon sa Undersecretary po, Yusek Castro ng PCO. Demolition job ang ginagawa ng mga Pilipino, mga tambay. Fake news. Mga Pilipino na nagpapasweldo, nagbibigay po ng kanilang mga sweldo at kanilang pasyal, ang kanilang travel, puro pera ng Pilipino. Mga Pilipino ang mga sinungaling. Sinungaling kayo, mga Pilipino. Sinungaling tayo. Panay fake news tayo, tapos demolition job pa ginagawa natin, mga bayan. Kaya hindi po katanggap-tanggap po sa Malacanang yan. Yung ginagawa po natin sa kanila, hindi po katanggap-tanggap. Dahil sinabi ko na nga, mga kabayan, hindi po sila sinungaling. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po. At syempre po, hindi po sila mga traitor. Hindi po sila mga hudas. Hindi po. Hindi. Hindi po mangyayari sa gobyerno po ng binagoong Pilipinas yan. Mga tambay, never. Diba? Hindi. Never, mga tambay. Kahit naman po, nakita nyo naman po, magtatatlong taon ng panunungkulan, nakita nyo po, napakaganda ng bansa natin. Nahiyangat nila. Walang sinabi yung ginawa ni dating Pangulo Duterte dito. Ito po ang pinaka-the best sa lahat. Nakita nyo po, ang nangyari po sa ating bansa, issue, First Lady, nawawala, demolition job. Mga sinungaling kayo. Nasa Pilipinas ang First Lady. Diba? Ano pa issue? ICC, pera, korupsyon. Mga issue, isang damukal, pera sa PhilHealth. Confidential fund. Guno. Tapos dadali naman po sa flood control. Diba? GSIS, SSS. Puro, wala po yan. Huwag nyo po intindihin yan. Demolition job po lahat yan. Pagka po si Atty. Claire ang ating po pinakinggan. Napakalinis po ng gobyerno. Yan, mga kabayan, ha? Nakita nyo po. Huwag po tayong maniniwala, mga kabayan. Huwag po natin paniwalaan ang video. Paniwalaan po natin si Atty. Claire. Si Atty. Claire po ay hindi marunong magsinungaling, mga tambay. Napakalinis pong tao niyan. Never po nagsisinungaling yan. Magmula po nung maging PCO, Undersecretary po yan, Yusek, ay hindi na po nagsisinungaling yan. At never po, wala po tayong nakita ang kasinungalingang ginagawa ni Yusek. Wala. Malinis po. Lahat po ng kanyang pinahayag ay pawang katotohanan po. Ang may kasalanan po tayo. Tayo po may kasalanan, mga tambay. Dahil tayo po ay puro fake news at syempre po demolition job, mga tambay. Kaya nga po, kaya pala hindi nakapag-video, mga tambay. Kaya pala walang video na lumalabas ang First Lady, pabalik-balik pala sa Amerika. Ganun pala. Kaya pala walang time magpa-interview, mga kabayan. Kaya pala walang time magpa-interview ang First Lady. Kasi kararating lang po, babalik agad sa Amerika pagdating ulit, balik ulit. Paano ma-interview yun Para po siyang LRT, para siyang MRT. Lagaring hapon. Uuwi lang po ng Malacanang, mag-BBS, alis na naman. Di mo ba? Tapos alis na naman. Paano mo nga naman makakukuha ng interview yan? Matutulog lang, pagising, nasa USA na. Di ba, mga kabayan? Siyempre po, bago po tayo magtapos, mga tambay, bago tayo hulihin ng NBI, bago po tayo hulihin ng PNP, sa pangunguna po ni General Torres, dahil nagpapakalat po tayo ng fake news, at siyempre po, sinasabi ni Atty. Claire na tayo daw po demolition job. Bago po mahuli si Kamanong,
ng NBI at ng PNP ay magsya-shoutout muna po si Kamanong sa inyo bago po mahuli. Dahil nagpapakalat po ng fake news at demolition job po, mga kabayan. Shoutout muna po bago makulong. Shoutout po kay kay Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa napakarami na pong biyayang pinagkakaloob po ninyo. Thank you po. At syempre po kay Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahoo. At syempre po kay Jasmine Channel. At syempre po shoutout po kay Dan Rivero. Pinapa-shoutout po ni Sir Dan Rivero ang kanyang CEO, si Michael Jean. Si Michael Jean, shoutout po. Ayon po, sabi po, pinapa-shoutout po ni Dan Rivero ang kanyang CEO, si Michael Jean. At syempre po, si Humphrey Toribio. Si Humphrey Toribio. Shoutout po. Galing po kay Sir Dan Rivero. At ito po ay sa Anchorage, Alaska. Shoutout po sa inyo, CEO. At syempre po kay Humphrey Toribio at kay CEO Michael Jean. Malaki po yan. Alam naman po natin Alaska. Napakalaki yan. At napakalamig po sa Alaska. Di ba? Shoutout na rin po kay Bon Rosales ng France. John Sahip, Amsterdam, Holland. Ayun po. Meron pa pala tayo. Siyempre po, kila Chona Banks, 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA. Kay Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. At Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ivina ng Japan, Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, sa Jubail, Saudi Arabia. Robert Papa ng United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon. June De Jesus. Lee Chen. Ana Santos. At si Bon Rosales. Mga kabayan. At siyempre po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Siyempre po, shoutout na rin po sa ating mga kabayan sa kasuluk-sulukan po ng bansa. At siyempre po sa kasuluk-sulukan ng mundo. Shoutout po mga kababayan ko. At siyempre po, maingatan nawa po kayo. At siyempre po, sama po natin sa dasal, panalangin, ang mabilisan pong paglaya. Dahil po ginawa po nilang pag-kidnap ay kailangan po nilang palayain dahil kinidnap po nila, mga kabayan. Sama po natin sa dasal ang kalayaan at kalusugan ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Maraming salamat po sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.